May mga lalapit po sa kanya, ayan, na talagang patatakbuhin ulit siya bilang presidente. Ang napili ko po ngayon na basahan ng tarot ay isang babae. At ito ay minsan ko nang tinarot noon na sinabi ko na dapat babae ang maging presidente ng Pilipinas noong panahon na yon. Kung makakapanood ng mga vlog ko po, lagi ko sinasabi yun noon. Kaso nga, ang mga tao ay ang sinunod ay ang lalaki ang nilagay. Pero noon, ang nilalabas po ay dapat maging babae ang presidente para magbago po ang sitwasyon ng ating politika. Kumbaga ito ay kagawi ang function lang at saka tarot ang diniscuss ko. So ito na po, nakapagbalasa na po ako. Ang atin po, ito po yung request. So pag sabi ko nga po sa inyo, pwede nyo i-request kahit sino. Ito po ay si Binibining Maria Leonor Leni Herona Robledo. Correct me if I'm wrong po doon sa pronunciation ng kanya. Yan, si Ma'am Maria Leonor Leni Herona Robledo. Ito po tumakbo dati na presidente, naging vice president po ng Pilipinas, at ngayon po ay nagsaserve bilang mayor. Ako po ay yan, unano ko po ang Google, tapos itatarot na. Tarot po natin. Doon na lang sa pinaka-easiest way. Leni Robledo, si Binibining Leni Robledo. Tingnan nyo po, ayan. Pakita mo sa aking tarot. Ayan. Dito po tayo unang kukuha. Sa totoo naman po talaga, si Binibining Leni Robledo ay isang kapitapitagang matalinong tao na may sincere ding magtrabaho. At nakita niya yon, nakita ito ng buong mundo. Ayan. Kaya lang po dito, sinasabi po ng tarot na hanggat maaari, kinakailangang magkaroon siya ng bakal na kamay. I mean, bakal na kamay, yung may kasamang puso, pero may kasamang bakal na kamay para mapatupad ang mga batas. Yun po. Na napuposes, ibig sabihin napuposes na makikita ng sanlibutan na dapat siyang ipalo. Yan. Kung siya ay tatakbong bilang presidente. May mga lalapit po sa kanya, ayan, na talagang patatakbuhin ulit siya bilang presidente. Pero ako na po ang nagsasabi sa kanya, mas maganda po bilang mayor, yan ang mga kategorya. Vice-presidente, pwede rin po siya. Which napatunayan naman yan. Walang ano sa kanya wala akong pwedeng makitang pangit kasi pinakita naman niya ang kabutihan. Ang pangit lang ay mag-ingat siya sa mga tao sa paligid niya na ipupush siya nang ipupush sa hindi niya dapat na gawin. Eto, chismis to, wag niyo po akong anuhin wag niyo akong ibabash. Ganon eh. Pero sa tarot lang po ito. Kung ako nga po sa kanya Kung ako po sa kanila, pero ewan ko kung paano mangyayari to. Pero ayon sa tarot, sa totoo lang, alam niyang magbigay ng respeto sa dating presidente. Kahit pinag-aaway ng mga tao o ng mga maduduming isipan, sa totoo lang po, si Binibining Leni Robledo ay mataas ang pagkatingin niya sa ating presidente.
na dating presidente na si Tatay Digong. Ayan po. Never siyang nag-ano sa kanya, ano ba yung plastic na ganto-ganto kami, may away, wala. Yan po nakita ko. Ngayon ko lang nakita sa tarot na talagang nirespeto rin naman niya ang dating presidente. Tao lang talaga ang naggagawa ng negatibong komento. May isang babae na pipilitin siyang patakbuhin. Pag-isipan niyo munang mabuti, Ma'am Lenny. Kasi hindi na po ito ang panahon. Kumbaga nakalampas na po yung panahon na dapat kayo ay maupo sa isang mataas na pedestal. Dahil karapat-dapat din naman po kayo. Kaya lang po sa ngayon, sa dami po ng labanan, ito ay labanan ng dapat mayroon kang bakal na sitwasyon na kamay at determinasyon. Nakikita nyo po ito? Bakit po may pula? Kung po pwede nga lang mag-team up na lang sila ni Ma'am BP Sara at saka ni Ma'am Lenny Robledo. Kung ang iisipin lang, ito po sabi po ng tarot, sabi ko nga po sa inyo, ang tarot na ito ay buhay, nagbibigay siya ng solusyon. Kung gusto nyo talagang maiangat ang bansang Pilipinas, bakit hindi na lang magkaisa ang dalawang magigiting na babae? Diba? Yung isa vice, yung isa presidente, diba? Pero I don't know kung maging posibilidad. Pero ang sabi ng tarot, alisin lang ang pagkakanya-kanya, ang dilawan, ang pink, pula, represent of pink, and green, represent of Inday. Kung magsama-sama lang ito, kung magsasama lang si Robledo, at magsasama si BP Sara, at ang isang lalaki, maniwala kayo, wag na lang nilang pansinin kung saan sino ang presidente, sino ang vice. Kumbaga puso na lang ito na mailigtas lang ang bansang Pilipinas dahil ang dami ho talaga lumabas ho dito na talagang ang bansang Pilipinas ito ay nasa masamang istasyon na ng korupsyon. Ayan. Pwede po ito kung ito'y naririnig lang ng tatlo, si Ma'am BP Sara, ayan, kaya green, pero tough. Tulungan na lang ng isang lalaki na mataas ang paninindigan at ito'y bata pa. At si Ma'am Lenny Robledo, alam nyo kung bakit lalaki yan? Kasi kinilala siya, ang pula is parang pink yun ang representative. Kasi kinilala siya una sa asawa niya. Doon naman siya nag-umpisa, di po ba? Dati, ayan bakit, kitang-kita. Green. Sara Duterte. Lalaki. Bata pa. Vice-presidente. Tapos, gawain na susuporta dito. Basta silang tatlo magkakasama. Yun po ang sabi ng tarot, hindi po ako sinasabi lang ang solusyon para mawala ang korupsyon. Sana yun ang sinabi po ng tarot na magkasundo-sundo lang talaga. Wala nang kulay-kulay. Kung talagang mahal ninyo ang bansang Pilipinas, kayong mga mahal ng tao, i-set aside na muna yung mga pride, yung mga taong nagdidikta sa kanila ng kung ano-ano. At the end of the day, Pilipino tayong lahat.
Ang dapat lang ay bumangon. Ayan o. At babangon pag yan tatlong yan magsama-sama. Sino kaya yung tatlong yan? Pero ang alam ko talaga yung isa BP Sara. Yung isa Leni Robledo. Yung isang lalaki, doon ako napapasel kasi bata pa to. Pero palaban. Yung tatlong yon magsama-sama lang. Alisin na yung mga kulay-kulay. Maniwala kayo. Aangat ulit ang Pilipinas. O, ayan no. May kakaharapin ang Bicol Region. Nakabahaan at problema. Ayan o. Bakit, ewan ko ba't lumabas yung Bicol Region. Mag-ingat po ang Bicol Region sa tubig. Ang lindol, well, dumadating talaga, pero yung tubig, yung dumaragas ang tubig. Ayan ang sinasabi ko sa inyong sanib puwersa. Isang katauhan, ito po yun no, sanib puwersa, na sana matupad kung aalisin ang lahat ng ego, ng pride. Ito ha, bakit ko nasabi, ipapaliwanag ko. Nakita nyo itong tatlong tao, ito, hanapin ko yun, ito. Nakita nyo itong, kasi ito yun, nakita nyo yung tatlong tao, di ba, na ina-explain ko, yan, green. Tapos, eto, at saka, eto. Yan. Ibig sabihin nito, ito ang kalalabasan mo. Pansinin nyo, yung green at yellow, at saka yung pula nagsama-sama. Ang pants niya ay pula, ang katawan niya ay green, tapos may yellow. Yan, tatlong taong yan. Pag pinagsama sa isa, babangon ng Pilipinas. Ibig sabihin, nasa kanilang tatlong, nasa taong yan, kay Sara Duterte, Leni Robledo, at isang lalaki, magsanib puwersa lang silang tatlo. Wala na yung kulay-kulay, wala na yung kahit ano. Kung talagang mahal nila ang bayan, mag-usap-usap sila. Maniwala kayo, babangon ng Pilipinas. Mark my word. Ako na po nagsasabi sa inyo. Pero dito kasi ang mas mataas ang standard yung may espada. Yan alam niya ng mga nagtatarot, itong may espada na may green. Siya talaga ang may mataas na standard na kayang paghawakan ng Pilipinas. Pero kailangan tulungan sila niyan. Tulungan itong may espadang ito. Babae ito, green. Ayan o, babae. Tapos green ay ng corona. Pero kung tutulong itong batang politician, saan na ba yung kanina? At itong babae na politician din. Ito, Leni Robledo, dahil siya ang tinatarot ko eh. Ang pink ay naging mapula lang to, pero represent ito ng pink. Pansinin ninyo, mawala lang ang mga pride na yan, maniwala kayo, babangon ng Pilipinas. Silang tatlo, sana magsama-sama. Tanggalin na muna, isipin muna ang pagmamahal sa Pilipinas. At kung ako sa kanila, etong nasa gitna, ilabas nila, pataasin nila. Ibig sabihin ilabas, magtulungan sila, tapos tulungan nilang ang manalo itong may hawak ng espada na may corona. Yan, itinuturo na po ng tarot ha, pero green siya. Babae ito. Kung ito lang tatlong to magsama-sama, maniwala ako kayo, babangon ng Pilipinas. Tanggalin na muna ang mga kulay-kulay. Mag-iiba po, magkakaroon po tayo ng pag-iiba ng atmosferika o climate change. Ayan na po. Dati ng problema itong climate change, mas matindi na po ngayon. May darating po na virus. Yung virus na ito ay sa hangin, kung saan mamamantal, magkakasugat, lalagnatin, sisipunin. Hindi ko alam kung anong name ng virus, pero virus po ito. Sa hangin po ito. Lumabas po yun, samantalahin na natin. Tigilan na yung mga batikusan, magsama-sama na lang.
Ayan po. Kung paano, hilingin na lang natin yun sa universe. Ayan po ha. Yan po ang tarot na nagsabi. At tungkol kay Ma'am Lenny Robledo, ibig sabihin, huwag siyang magpadala sa mga utos ng iba upang hindi dumating ang panahon na mamroblema siya ng matindi. Ayan po. Again and again, natapos po tayo. Ang ganda ng sinabi, pero kung paano po sila magsasama-samang tatlo para mabuhay ang Pilipinas at ang mamamayan. Yun po ang hilingin natin sa Panginoon. Dahil sila lang po, ang pagsasama-sama nila, ang pagkakaisa-isa nila, yun po ay babangon sa Pilipinas. Sana po, kahit anong dinaranas natin, kalamidad man o nasa matindi tayong tension ng problema, lagi po nating tatandaan, God sent miracle every day. Tapos imagine that talk na the only vice president na may conflict. Para magkasalanan ni Inday Sara lahat, di ba? Ano yan? Sino ba nag-approve ng budget niya? Sino ba nagbigay ng pera? Sino po mirmado sa GAA? Oh. Kaya nga, ungas tong ano natin, sistema natin. Ang ano ko, paano nyo mapapatunayan kung tama yung pagkakagastos ng confidential fund, Intel fund? Paano? So, ano yung gagawin ng prosecution? Ano yung gagawin ng depensa? Ang depensa, pagka nakita nilang wala kayo napatunayan, hindi na kailangan ilabas yung mga tao, yung mga witness. Pero pwede sa kanila yun. Ilabas nila yung witness nila. Ilabas nila si Piatos. Susunugin nila ngayon yung tao. Isa lang ilabas nila dyan eh. Ayan, hindi na. Gusto nyo, tawagin natin lahat? Sige, gastos pa tayo. Lahat ng 1,000 na witnesses namin, lahat ng pumirma dyan, lahat ng 1,000 na mga nakatanggap ng pera, papapirin namin sa Senado. Kami, kunyari, depensa. Panahon na namin kami magtawag ng mga witness. Sige, 1,000. Kaya nga, stipulate, di ba? Kung yun din naman nasasabihin na ako nakatanggap, ako yan, tapos verified, sunog siya, pero witness protection, ano na siya, yung protective custody na siya. Kasi papatayin niya, kunyari, pag nalaman ng kabila eh. Sige, di nalaman kung sino ba talaga itong pinagbigyan. Kunyari, yung ano na yung malaking pera, yung nakatanggap ng 100,000. Yung pinakasikat, si Piatos. O di, sige, palitawin, kunyari ng defense. Tawagin para mabulaga kayong lahat. Pero protected dapat na yung tao. Kasi gusto niyo pa tawagin namin lahat, yung 1,000 na tumanggap niyan? Pwede naman eh. Kung may oras kayo, baka sa 10 taon, di pa tayo tapos. 1,000 yan eh. Kasi may magko-cross pa yung magdidirect yung defense, witness, tapos noon, magko-cross yung prosecution, magre-redirect pa yung Kaya nga, paano? Di ba? Ano katapusan yan? Buti na yan hanggang 2028. Ano nga kaya? Mag-appear kaya si Inday Sara sa witness stand? Babastusin ba nila si Inday Sara? Lahat yan eh, parang teleserye nga. Sa ngayon, ang ano natin, so para sa akin lang naman, pwede kong mali. I still don't see na merong kaso. In fact, yung article of impeachment na regarding sa confidential fund, yung 125 na yan, 500 million, yung disallowance, etc. Ako lang to, I believe that the COA, whoever there, nagkaroon ng pressure sa kanila para mag-disallowance. Bakit? Kasi kailangan nila yung disallowance para dyan sa impeachment. Pero ang problema, hindi porke may disallowance, it proves yung pagnanakaw. It proves yung mali yung gamit. Hindi. Appealable pa nga eh. Gaya na sinasabi ko kanina, isang oras na pagka may appeal pa, parang sa korte nga, na-charge ka guilty, life imprisonment, murder, umapil ka, dating sa Supreme Court pa, abutin pa, only to be reversed after, kunyari, 10 years, 8 years, nandun ka na sa bilibid,
Kasi talagang inosente ka. Kaya nga kung mga kababayan, sinasabi, nakikita ninyo sa prosecution, bitaw-bitaw silang mga salita. Na lumalabas, pati yung mga Senate judges, no? Lumalabas yung bias, lumalabas yung parang guilty na itong tao. Ay, nako. Pwede, wag munang magbibitaw. Kaya ako, hinayaan ko na madinig ko yung sa prosecution at hinintay ko yung depensa. Kaya ngayon, ang paniniwala ko, talagang wala pang ebidensya. Sinasabi nyong dinisalaw ninyo, but that does not prove guilt. Does not. Sa COA, maikli ang PC nila, ang pasensya, iba yung sukat nila compared sa korte. Sa korte, hinahabol yung criminal or yung civil case. Sa COA, hinahabol yung pera. Kaya pagka may nakita silang katiting na parang play safe ka, kasi COA ka eh. Otherwise, ikaw yung mapapasama eh. You have a career, you have a name to protect, and the agency. So, ang gagawin mo, bungkunanak. Notice of disallowance. Yun yung safe. No? Pero, para sa mga COA, ako lang to, kung pwede, sana, pare-parehas yung standard. Kundi kaya lumiit yung leeway ng professional judgment. I don't know how you're gonna do it. Siguro in training, examples, case studies, etc., etc. This is a good case study, impeachment ni Inday Sara. OBP and DepEd, it's a good case study para sa mga future na mga would-be COA, mga auditors, no, state auditors. It's a good case study because matututunan kung saan tama, saan mali. Yung circular lang yan. Ano mas mataas? Circular, batas, konstitusyon. Linchak. Diba? Kaya nga dapat yung circular na yan, kung yan talaga ang standard at improve nyo pa yung dapat na mangyari, kung confidential fund, intelligence fund, eto na, kompletuhin na natin. Lahat ng mga butas, ayusin na natin. And then, find a lawyer, find a lawmaker, a senator or a congressman to file the right bill na yung circular magiging batas. Di ba? Sa ngayon, circular, batas, patay ka. Circular ka lang. Pagka nag-cite ng mga batas, talo si circular. Example, batas. Paano yung kunyari yung due process? Tapos. Kahit anong sabihin nyo, hindi pa tapos yung proseso bakit nyo ginigilty na? Bakit nyo ini-impeach? Bakit nyo kinakasuhan ng impeachment? Hindi pa tapos yung proseso. Ano pa siya? Appealable pa. Kaya nga, it's a waste of money. It's a waste of our time. It's a waste of the nation's time. Kita nyo yung kanina natapos 4 quarter na mahigit, no? Ano pa gagawing batas niya mga yan? Ano pa pag-uusapan ng mga senador niyan? Wala na! Sinayang yung araw. Sinayang. Kaya nga. Circular. Joint circular na naman. Ito, ganito, ganyan. Ito standard. Ito lang ang pwede. Ganyan, bla bla bla. Paano ngayon yung sinasabi ng Constitution? Presumption of innocence. Presumption of innocence until proven guilty in a court of law. Why is this inequality, injustice being imposed on somebody, a head of agency, a vice president of the republic with a high rating, binoto ng taong bayan, because of their circular na hindi naiintindihan nung ginawa yan na may mangyayaring ganito. Nagagamitin yang mismong circular na yan, yang mismong COA findings na yan, notice of this allowance sa isang impeachment na ang purpose, objective, end game ay lapain ang isang political opponent. Alam nating lahat impeachment is a political process. And then gagamitin yung impeachment, yung COA, wineponize ang COA. Now, I want you guys, mga kababayan, I want you for a short time, put yourselves on the shoes of the office of the Vice President. The people sa Vice President, sa office niya, at sa DepEd. Pinipigilan nyo yung recruitment ng mga bata sa CPP, NPA, NDF. Pinipigilan nyo.
and using all the money na pwede mong gamitin, aside from whatever, na part of it is operations ng para makuha mo sino yung mga nagre-recruit dito, paano mo iiwasan kasi may outing, kunwari, bungkunana, nagay ka ng ibang outing, etc. I don't know how, yung ano nila, pero I am willing to trust them na yung intent ng agency head, intent nilang lahat dyan, ay nasa hulog. Tama yung intent. Now, yung proseso, I don't know. Yung how they did it, I don't know. But again, iba-iba kasi tayo eh. Pero malaga yung intent. Ang pinipilit nitong opposition, nitong administration, ay ipalabas na ninakaw, minalverse yung pera, ginamit sa sarili, misuse yung pera. Kriminal. Sinisira talaga. Pabor sa kanila yun kasi sa 2020, titimbogin eh. So, ang sa akin, for a moment, you put yourselves on the shoes. And just on the shoes of the OBP at saka ng DepEd. No? Nung si Inday Sara pa. And then, nakita mo, hostile yung Congress. Senate, agencies of government, AFP, PNP, now NBI, nakita mo, Ombudsman, DOJ, DILG, and sometimes that doubt sa Supreme Court. Kasi tagal nung 2025, hanggang ngayon, walang desisyon. No? Yung petition kay Duterte, Tatay Digong hanggang ngayon. Now, what am I trying to say? Kung ilalagay mo yung sarili mo sa paanan nila, ikaw yung Inday Sara, ikaw yung head of agency. Kunyari, ako si Inday Sara. Ako si Inday Sara. Ako si Inday Sara. kung ilagay mo yung sarili mo sa posisyon niya, bakit ko ibibigay lahat ng resibo kung totoo yung mga resibo? Bakit ko ipakikita sa iyo? Paano kung na-weaponize din? Paano kung kunaring infiltrate? Remember, ang BBM administration, nagsanib, PIS-EC-EC, magkasama ngayon sa CPP and PNDF. Meron silang alliance. So, kung gagamitin nyo yan na laban sa akin, impeachment, EC-EC, and then, madali na sana it will go away. Posible kaya na, kasi tinatanong ko kanina eh, na-disallow yung 73 ek and then yung 50 plus inalaw. Oh, anong problema? Bakit hindi nalang kinompleto? Yun ang nagtatanong, yun yung tanong ko kanina, ba't hindi na kompleto yung mga papel, yung dokumento? Mahirap siguro. Ilitaw yung mga tao talaga. Mahirap siguro, etc. So siguro ganun yung pananaw nila. Kung hostile itong tingin ko dito, alanganin ako, baka may gustong alamin kung sino yung mga asset ko. Hindi, pinoprotektan ko yung asset ko. So, di natin alam yung kwento. Kaya nga sabi ko, for a moment, you put yourself sa sapatos nila, bakit hindi kinomply? O sa pananaw nila, kinomply nila, pero bigla na lang binanatan ng notice of disallowance. Ha? Ba't nagkaganon? Ewan ko. Ba't bigla nag-disallow? Because it's a political process.